Kumusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan, bawat umaga, hatid ay bagong pag-asa. Welcome back to Amazing God YouTube channel at sa pagkakataong ito, tuloy-tuloy po ang ating pong pagtalakay patungkol sa mahalagang mga bagay na dapat po nating maunawaan mula sa salita ng Diyos sa gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu. Kaya sa pagkakataong ito ay atin pong bibigyan ng pansin ang ating pong pag-uusapan patungkol po sa paksa, the image of God. Ayan, ang larawan ng Diyos. Ayan. Pag-uusapan po natin ito dahil nga sa napakarami pong mga iba't iba hong pagkaunawa ng napakarami pong mga tao dahil na rin sa tinatawag na iba't iba din na mga pag-aaral ng bawat tao mula po sa salita ng ating Panginoon. At isa po sa dahilan ng ating Panginoon Jesucristo kung bakit po siya ay gumawa ng 12 alagad, bagamat nung mga sumunod na mga panahon ay gumawa pa din siya ng 72. Subalit bago po ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo doon sa tinatawag na tanggapin ang pag-aalay, yung pag-aalay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ay yung pong 72 ay tumalikod. So hindi po siya ordinaryong mananampalataya, alagad na po siya ng ating Panginoon. Pero hindi po nakatagal. Ito pong 72, yan po ay mababasa po natin sa aklat po ng John chapter 6, 60 hanggang sa mga susunod pong mga talata. So, yung pong natira ay 12, pero ang sabi ng ating Panginoon ay doon sa 12 ay meron pang isang Judas. At yun nga po si Judas Iscariote, yung pong nagkanulo sa ating Panginoon Jesucristo bago po ang krus ng Kalbaryo. Ayan. At sa kahuli-hulihan, ay bago ang ating Panginoon Jesucristo umakyat sa langit, ang natira lamang yung lamang pong 12 kasi wala na, ay yung 11 lamang po kasi wala na po si Judas Ayan. So, ang 11, sila lamang po yung kinumisyon ng ating Panginoon Jesucristo. At yan po ay matatagpuan naman natin sa aklat po ng Matthew sa chapter 28 verse 16 to 20. Ayan. Bagamat pagdating po ng aklat ng mga gawa sa chapter 1 ay yung 12 ay pinunuan ng isang pinandaan sa palabunutan at kaya nakumplito yung 12. Pero kung ating pong unawain mabuti, ay si Apostol Pablo po yung talagang 12. Dahil itong ipinalit sa chapter 1 ng Book of Acts ay pinadaan lamang ito sa palabunutan. Subalit si Apostol Pablo, katulad po nung 11 alagad, ay tinawag po siya ng ating pong Panginoon ng direkta. Ang Panginoong Hesus mismo ang tumawag ng direkta. Kaya para sa akin po, ang kumukumplito doon sa tinatawag na 12 apostol na tinawag ng ating Panginoon, hindi yung dumaan lamang sa palabunutan, ay si Apostol Pablo. Ayan. So ngayon, kaya napakahalaga po ng tinatawag po na ang isang tao ay dumaan po sa pagiging alagad ng ating Panginoon. Kasi hindi po madali na magdala po ng salita ng Diyos, mag-carry ng misyon. Kaya nga itong pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Jesucristo, 12 lamang. Ito po yung mga taong dumaan sa pagsasanay at paghuhubog ng ating Panginoong Jesucristo. 12 lamang. Out of 84, ay 12 lamang yung natira. At iyon, nadagdag si Apostol Pablo sa aklat po ng mga gawa sa chapter 9. Doon sa tinawag ng ating Panginoon. Kaya sa ating pong panahon ay talagang totoong nakakapangamba
Dahil napakarami pong nagsisipaglabasan na iba't ibang mga katuruan mula sa iba't iba din pong mga kaunawaan. Bakit po ito ay nangyayari? Dahil nga po, isang Biblia yung ginagamit, pero kanya-kanya po ng kaunawaan. Pero ang isang malaking problema ay karamihan ng mga nagpapaliwanag, karamihan ng mga nagtuturo, ay hindi po sila dumaan doon sa tinatawag na pamantayan ng ating Panginoong Hesus bago tawaging tagasunod at maging mga mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya yan po yung dahilan sa ngayon, dahil iba't iba po yung pagkaunawa ng tao mula po sa salita po ng ating Panginoon, dahil hindi po sila dumaan sa pagiging alagad ng ating Panginoon, sa hinihingi ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya may pattern po ang ating Panginoon sa paggawa po ng alagad hanggang sa po maging isang mga tunay na mangangaral. Kaya kung ang isang tao ay hindi po dumaan sa Luke chapter 14 verse 26, 27, and 33, kung hindi ito nila naunawaan at hindi nila ito naisapamuhay at hindi nila ito pinapangaral, meaning clear po yan, hindi po sila tunay na tagasunod at hindi rin sila maaaring maging tunay na mga mangangaral ng ating Panginoon, dahil ang inutusan lamang ng ating Panginoon ay ang 11 alagad. Kaya kung nais po nating sumangkot sa misyon ng tamang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, dumaan po tayo sa Lucas. Kasi ang ating Panginoon Jesucristo ang nagsabi doon, hindi kailanman magiging alagad niya ang sinumang tao kung hindi niya maunawaan at magagawa po ang ipinagagawa ng ating Panginoon sa Lucas chapter 14, verse 26, 27, and 33. Kaya ito pong ating pag-uusapan sa ngayon ay marami din pong iba't ibang pagkaunawa patungkol dito, yung tinatawag na the image of God. Dahil po, sino ba itong image na ito ng Diyos? Sino ba itong image na ito? May image ba ang Diyos? So sabi ng iba, paano magkaka-image ang Diyos? Paano magkakaroon ng larawan ang Diyos? Espiritu nga siya. Pero sinasabi ng Diyos na merong image ang Diyos. Medyo po confused doon sa mga taong hindi po dumaan sa pagiging alagad ng ating Panginoon. Ayan. At titingnan po natin yan, pag-aaralan po natin yan. Kaya dito po sa Colosas 1:15, meron pong sinasabi po dito ang Panginoon Diyos patungkol po sa kanya pong sarili. Sabi dito, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Sabi po sa Tagalog na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Kaya ang ating pong paksa sa ngayon ay the image of God, ang larawan ng Diyos. So sinasabi dito na meron pong larawan ang Diyos. Ito pong bagay nito na dapat po na maunawaan ng mga tao ng nais na mag-aral ng salita ng Diyos at mga mangangaral ng salita ng Diyos. Dapat dito na maunawaan po natin, mahalaga po ito. Katulad po ng aking nabanggit kanina, mahalaga. Yan yung una po natin dapat maunawaan, mahalaga na ang tao ay dumaan sa pagiging alagad ni Kristo bago siya maging isang mangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat kahit na po alagad ng ating Panginoon ay hindi pa rin niya lubos na kilala ang ating Panginoon Jesucristo. Imagine, ating pong basahin yan na mismo ang ating Panginoon Jesucristo na po ang nagsabi diyan na kahit na po mga alagad na niya ay hindi pa rin siya kilala. Hindi po yan ordinaryong mananampalataya. Basahin po natin dito po sa aklat po ng 14, John chapter 14. Tingnan po natin ito pong sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin natin John 14 verse 7. Sabi dito, kung ako'y nangakikilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya inyong mga kikilala at siya inyong nakita. Ayan. So ibig po sabihin, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang Ama ay nakita na noong mga alagad. Kaya nagtaka po itong mga alagad po ng ating Panginoon at isa na po diyan si Felipe. Ano sabi ni Felipe? Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. So, hinahanap ni Felipe ang Ama. Pero anong sagot?
ng ating Panginoon Kristo sa verse 9. Sabi sa kanya ni Jesus, malaon ang panahong ako'y iyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Filipe. Kaya kung ang isang tao ay ordinaryo lamang na mananampalataya at hindi alagad ng ating Panginoon, mas lalo siyang mahihirapan na makilala ang ating Panginoon Kristo. Ito nga si Filipe, sabi ng ating Panginoong Jesus, ay matagal mo na akong kasama, Filipe, pero hindi mo pa ako kilala. Kaya ang sabi dito, ito, word for word po natin mababasa itong deklarasyon ng ating Panginoon Kristo. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ito po yung sinabi ng ating Panginoon Kristo kay Filipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kaya nang makita ni Filipe ang ating Panginoon Kristo, nakita na ni Filipe ang Ama. Ayan. Ngayon, kaya sabi ng ating Panginoon Jesus, paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Word for word mababasa po natin na ang nakakita kay Kristo ay nakakita sa Ama. Ayan. At yung binasa po natin kanina, doon po sa Filipos 1:15, ang sabi doon, at siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Sino po yung larawan ng Diyos na hindi nakikita? Si Kristo. Kaya ito po, nagpakilala na po siya. Sabi ng ating Panginoon Kristo, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kaya ang larawan po pala ng Diyos na hindi nakikita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya meron pong larawan ng Diyos. Ang Ama, Espiritu siya. Ang banal na Espiritu, Espiritu din, hindi nakikita. Pero meron po yung larawan. At ang larawan ng Espiritu Santo at saka ng Ama ay ang ating pong Panginoong Kristo. Mystery po yan, kaya di po yan maunawaan ng mga ordinaryong mananampalataya lang at ordinaryong mga mangangaral ng salita ng Diyos. Kahit nga po mga alagad nahirapan pa. Ay di mas lalo na kung siya po ay hindi alagad ng ating Panginoon. Ulitin ko po, alagad na nga yung mga taong dumaan na sa Lucas chapter 14, nahirapan pang maunawaan, makilala ang ating Panginoon Kristo. Ay di yung pang hindi dumaan. Sa Luke 14, yung mga taong nabasa lamang ang Biblia, grabe na kung makipagtalo. So, ang ating Panginoon Kristo po ang nagsabi niyan. Kaya nga, ang salita po ng ating Panginoon ay napakahiwaga po niyan. Kung wala po ang banal na Espiritu na siyang dakilang guro, na katulad na sinasabi ng ating Panginoon Jesus na sa John chapter 14 verse 26 na isusugo niya ang banal na Espiritu at siya ho ang magpapalaala at siya din ang magtuturo ng lahat ng katotohanan na itinuro ng ating Panginoon. Kaya masarap po na makilala natin ang ating Panginoong Kristo sa buhay ho natin, kung sino ho talaga siya. Sapagkat siya po ang patuloy na gagabay sa atin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay na walang hanggan. So number 2, na dapat po nating maunawaan yung tinalakay natin, yung una tinalakay natin, yung hindi madali ang maging alagad ng ating Panginoon. Diba? At pangalawa ay ipinakilala ng ating Panginoon Kristo ang Diyos. At ang pangatlo ay ito po, no? So, itong pangatlo ay pinagtibay ito ng Diyos, pinagtibay ng Diyos itong ating pong paksa na the image of God. Pinagtibay ito sa aklat po ng Genesis. Yeah. Basahin po natin sa Genesis chapter 1 verse 26. Ito po ang sabi dito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan. Ito po, sabi dito, ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusod na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ayan.
So, meron pong deklarasyon ng Diyos patungkol po sa tinatawag na paglikha po niya sa tao. Paano nilikha ng Diyos ang tao? Ang sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. O, ito take note po. Bago lumikha ang Diyos ng tao, bago gumawa ang Diyos ng tao, before, meron na pong larawan ang Diyos. Mayroon ng larawan ang Diyos. At ang larawang ito po ang iniligay niya sa tao, ibinigay niya sa tao. Naunawaan po ba natin? Kaya ang Diyos, bago pa man yan nilikha ang tao, mayroon na po siyang larawan. At ito, ang sabi doon, lalangin natin sila ayon sa ating wangis. Ayan, meron pong wangis. Kaya po ang tao, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Kaya kung paano po ang Diyos ay iisa, pero binubuo po siya ng 3 persona. Ganon din naman po ang tao na iisa, pero binubuo siya ng 3 naman niyang kalagayan. Yung panlabas na anyo ng tao, yun po yung nakikita. Yung panlabas na anyo ng Diyos, yun din ang nakikita. Pero po yung panloob, hindi po nakikita. Ano ang hindi nakikita sa Diyos? Ay di siyempre yung Ama at yung Banal na Espiritu. Yun po yung panloob. Kaya nga ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo kay Filipi, hindi ka ba nananampalataya na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama? So, pansin po ba natin yun? Parang ako din, ito. Ang nakikita ninyo sa akin ay ang aking panlabas na nyo, pero hindi nyo nakikita yung aking kaluluwa at espiritu na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. So yung larawan, ito yun, larawan ng Diyos. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon Jesus, ang nakakita sa akin, sabi ng ating Panginoon Jesus, ay nakakita sa Ama. Kaya malinaw po yung deklarasyon po ng Diyos patungkol po sa kanyang larawan. Kaya po yung pong mga nagsasabi na ang Diyos po ay walang laman at walang buto. Kung ang pag-uusapan po natin ng Espiritu, tama po yun. Katulad ng Espiritu ko, katulad ng kaluluwa ko, walang laman at walang buto. Pero, pag ang pinag-usapan ay itong aking katawan, itong aking physical, meron po akong laman at meron akong buto. Katulad din po ng ating Panginoong Jesucristo. Meron din po siyang laman at meron din po siyang buto. Kasi doon nga kinuha yung pong pagka-create ng Diyos sa tao. Kaya tandaan po natin, meron tinatawag na anak ng tao at meron din tinatawag na anak ng Diyos. Kapag sinabing anak ng tao, ipinanganak ng tao. Pero kapag sinabing anak ng Diyos, ay ipinanganak ng Diyos. Kaya magkaiba po yan. Yung kingdom of God at saka yung kingdom of man. Kaya nawa po ay meron na naman po tayong natutunan patungkol po sa mga katotohanan na ating pong pinag-aralan sa oras na ito, patungkol po sa tinatawag pong the image of God. Kaya kung meron pong mga nagtuturo na ating pong naririnig, mga nagtuturo po sa atin, nagbabahagi sa atin, patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo na sinasabi nila na si Kristo po ay tao. Tama po yun. Paniwalaan po ninyo dahil sinasabi po ng banal na kasulatan na si Kristo ay nagkatawang tao. Ayan. Nagkatawang tao po siya. Kaya tao siya. Kaya siya ay nagkatawang tao upang ialay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At kapag sinabi ng mga nagtuturo na si Kristo ay Spirit, ang Diyos ay Espiritu, paniwalaan nyo po. Kasi nasa Bible po yan. Kaya lang, kung hindi po nila paniniwalaan na si Kristo po ay isa sa bumubuo ng iisang Diyos, problema na po nila yun. Hindi natin yung problema. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, ay sinabi na niya yan patungkol po sa kanyang sarili. Maliwanag na maliwanag po yan at hindi natin kinakailangan po makipagtalo sa mga tao na hindi po sila tunay na alagad ng ating Panginoon. Kaya kung hindi sila tunay na alagad ng ating Panginoon, ay paano natin papaniwalaan
Hindi naman pala sila sinugo at tinuruan at inutusan ng ating Panginoon katulad ng 11 alagad. Kaya mahalaga po yung dumaan sa Luke chapter 14 para maunawaan natin yung mystery patungkol po dito sa tinatawag na the image of God. Kaya pagpalain po tayo ng may kapal at nawa sa gabay pagtuturo ng banal na Espiritu, patuloy po niya tayong tinuruan, patuloy tayong natuto, at patuloy natin na pinahalagahan ang salita ng ating Panginoon. Muli po, marami pong salamat and God bless us all.